Judges chapter 6 verse 24. So Gideon built an altar to the Lord there and called it "The Lord is Peace." To this day, it stands in Opera of the Abiezrites. Magandang araw, at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang peace. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God's peace reflects His sovereign control. Yung peace daw po na nagmumula po sa ating Panginoong Diyos ay hindi tulad ng temporary o pansamantala at mababaw na peace na galing po sa mundo. Hindi po ganun. Ito po ay malalim at matibay dahil nakaugat po ito sa kanyang sovereignty o ganap na kapangyarihan at control sa lahat ng bagay. Sa ating verse of the day po, si Gideon po isang may talagang judge in that era ay natatakot po at puno po ng pagdududa nung narinig niya yung salita ng ating Panginoong Diyos. Yung gulo ng paligid niya, may kalaban, may kahirapan at may takot syempre. Pero kahit ganun po, naranasan niya po yung kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Dahil alam niya po ng ating Panginoong Diyos ay may hawak ng lahat. Kahit mukhang magulo yung sitwasyon, ay alam niya o aware siya na may control o in control ang ating Panginoong Diyos sa lahat. So in short, nagkaroon po tayo ng peace hindi dahil okay lang o okay yung paligid natin, kundi nagkaroon po tayo ng peace dahil alam po natin na may Diyos na may control sa lahat ng bagay. Even sa mga bagay na hindi natin maintindihan o maayos sa sarili nating lakas, yung peace na po yun galing po sa tiwala na kahit hindi natin alam yung susunod, alam po natin na alam ng ating Panginoong Diyos. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God's peace flows from His unchanging nature. Alam naman po natin o aware naman po tayo na our God is an absolute God. Hindi siya nag-change, hindi siya nagbabago. Hindi po babago-bago ang ating Panginoon Diyos. Hindi siya tulad ng panahon o damdamin nating mga tao na nagbabago eventually o through time ay nag-iiba. Siya po ay tapat, consistent at hindi nagkakamali. Kaya ang kapayapaan po, ang peace na galing po sa Kanya ay matatag at maasahan kasi hindi po ito nakabase sa sitwasyon kundi sa Kanyang karakter. Ayun na po yung nasa karakter niya, yung pagiging peace, yung hindi nagkakamali, yung consistent, etc. etc. Noon po, tinawag po ni Gideon yung altar na The Lord is Peace. Pinapakita po niya na ang ating Panginoon Diyos mismo yung pinagmulan ng tunay na kapayapaan. Hindi lang po siya nagbibigay nito. Siya po mismo yung peace. Yun mismo yung karakter ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin po kung kilalanin natin ang ating Panginoong Diyos at naintindihan natin siya o yung kanyang kabutihan at katapatan, kahit gaano po kahirap yung sitwasyon, meron pa rin tayong assurance na yung kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay hindi mawawala kasi hindi rin siya nagbabago. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God's peace is the altar we build in our hearts. Sa kwento po natin o sa passage ng ating talata, nagtayo po si Gideon ng physical altar bilang tanda po ng kanyang encounter sa ating Panginoong Diyos. Pero sa panahon po natin ngayon, hindi man literal na altar yung tinatayo natin, pwede tayo magtayo ng altar sa ating mga puso. Ibig sabihin po, sa lugar po kung saan inaalala natin yung katapatan at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos, ay pwede natin itong i-build sa ating mga puso. Yung peace po ng ating Panginoong Diyos ay dapat maging permanent na part ng ating mga puso. Kaya hindi lang tuwing may blessings o kapag may magandang nangyari sa atin o kapag okay na lahat. Dapat kahit anong mangyari, through good and through bad times, dapat permanent po na bahagi ng ating Panginoong Diyos yung altar na yun o yung peace na yun. Sa gitna po ng problema, pwede tayong bumalik sa altar ng kapayapaan o sa altar of peace. Yung paalala po na andyan ng ating Panginoong Diyos at kasama natin siya. It's like spiritual habit na pinapaalala po natin sa ating sarili na araw-araw, the Lord is peace. Excuse me. Kaya hindi po tayo matitinag. Kapag may takot, bumabalik tayo sa altar. Kapag may duda, bumabalik tayo sa altar. Kapag hindi po natin alam yung gagawin, bumabalik tayo sa altar ng peace na itinatag natin sa ating mga puso. Dahil naranasan na po natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.